Sa likod ng bawat masaganang ani at maayos na farm, may kwento ng pagod, pangamba, at paulit-ulit na pagsubok. Marami ang dumaraan sa pagkalugi, panghihina ng loob, at mga gabing puno ng tanong, itutuloy pa ba o susuko na? Magandang araw mga Kalove Racers! Ako muli ang inyong lingkod, Kuya Love. At nandito tayo ngayon sa Leon, Iloilo para sa isang espesyal na episode ng kwentong Kalove Racers. Alam nyo ba na sa pagbababoyan hindi lang sapat ang sipag? Kaya ngayon pakinggan natin ang kwento ng isang ina, isang negosyante, isang magbababoy na hindi sumuko sa kahit anong pagsubok. Alamin natin ang kanyang kwento. Magandang umaga po, Ma'am Gemma. Pwede ka po ba magpakilala sa ating mga manonood o sa ating mga Kalove Racers? Good morning po sa lahat. Ako po ay si Mrs. Jem Adolfo, taga Leon, Sitio Buntalan, Barangay Poblacion, Leon, Iloilo. Okay po, ma'am. Bago po kayo nag-alaga ng baboy, ano po ang dati ninyong pinagkakaabalahan? Yung una, operator bore. Ang yung nag-umpisa ako sa baboy, isang biik lang hanggang sa naging inahin, hanggang sa naging operator bore ako. Ma'am, sa dami ng pwedeng pagkakitaan, bakit po pinili ninyong panindigan ang pagbababoy sa loob ng mahabang panahon? Sir, ang pagbababoy, ang dalaga pa ko, gababoy rin ako naan. Okay. Umpisahan ako di dyan may angakan bala nga race sa baboy gaw daw dyan ko nakita bala nga daw last na ang pag gino ka mang kwarta bala kagang yes, pagkuhan kang baboy tapos hasta until nga nakatapos ako pag eskwela alin sa daraga bigit ako nga pagbaboy ako sa naman na ako nakabor operator ako hasta lang kato nga mag sige ang isa ko kay Dick sige nga dugang bala tapos kaya at least nag-imo lang ako na nga taglima ka na yan asa ang kurong ko na sir ano lara nang nyog bala tapos sa kawayan amo na naginupisan ko light materials lang gid asa lang sa akuan tapos ako lang gid ang nagakuan makang kapon nga sa operator bala hasta ako lahat hanggang sa pagpanganak lahat ako tapos ang sa amon nga sa baboy hindi ako mabadlayan sir kay nakarelate kamo sa mga 4H club isa ako sa mga mga officer hasta nagpresident hasta dala ng adult leader nako ang mga project kay baboy man tanan da diyan ko da nakuha na sa baboy. So, marami kayong natutunan? Marami na ako natutunan. Ma'am, ano po ang pinakamahirap na sakripisyo na ginawa ninyo para lang masiguradong hindi magugutom ang inyong mga alaga? Sir, pertigid sir ka problema ang mura nga bagay kasi kung ay kati kwarta, ay kati brakal ka pids. Sa una, hindi pa naman makaya ang pids. Pamais, kitiki-tiki, ginalugaw para naman sir sa lusiman, mga ubad, mga kung ano lang ang mga daon-daon nga pwede naman tangkong, pwede nga mabakaon naman ang baboy naman lang asa lang nga makabakod. Asa lang to sa one time, lakar na ko tinagamit. Basta may mga pirara nga klase nga pids na gamit ko. Sinubukan nyo na po sinubukan ko lahat ang pids. Pero sir, sa ako naan, sa amba ko, sa mga ibang na pids na gamit ko, hindi ko na-achieve ang gusto ko gid sa baboy. Pero sa lab pids, diyan ko na umpisa pag lab pids ko, amurong to nga mga baboy hasta until nakanayan ako sa 15, sa 20, hasta nga nabay 5. Hasta ron, nasa tilad na matamat ako, kag di dyan ko man na-achieve ang sa pids nga gusto ko rin. Ma'am, noon po ba may pagkakataon po ba na gusto nyo ng sumuko sa pagbababoy? Hindi ko masuko kay sa tanan nga problema ko sir, kadaka mo balatian, eskwelahan, baboy. Kung way kati baboy, way kati utangan. Kahit po mahirap, tuloy-tuloy pa rin po. Tuloy-tuloy po ako sir, hindi ako nagsusuko. Mula sa isang inahin o ilang biik, paano nyo po ito unti-unting napalaki ang inyong pasilidad? Simula lang po sa isang inahin o sa ilang biik? Yun nga sir, yung isang biik lang yung binili ko doon sa sa palengke, 150 pa nung unang panahon pa yun. 150. Mura pa kasi noon. Mura-mura pa to
ko noon hanggang sa nagdami. Sa dami ko nang na-achieve. Kung mga bata ko, nag-graduate. Bata ko, puro nag-professional. Sa baboy lang. Nakawatamat ako gabalay ko. Asa ganit tilad, sige, magiging ganit. Pakidan ko. Tangad na sa idik ko. Tungod lang sa isang Tangad biik na noon. sa idik ko. Nakapadarawa ako ka overseas. At tutuod na rin, sir, mong kaya kan na dyan, ako ginabalang tanan nga kuhan ko sa akin nga baboy. Amo gani ang baka iba, grabe ko na abi ako no, kay sa baboy ko, grabe kita na akin nga pag sakripisyo ko sa baboy ko, tina-achieve ko rin ang gusto ko. Naka-overseas na ako, naka-opisina naman ang isa ko kabata, Yes. nakapanaba ako kalupa, nakamamakal ako kasakyan. Daw, sa idik na tanan, sir, sa baboy ko lang gidra. Dahil noon sa Dahil isang sa isang biik. Ganito na ngayon. Ang Ganito achieve mo. na ako ngayon. Okay po, ma'am. Ma'am, sino po ang inyong katuwang sa pag-aalaga? Pamilya niyo po ba o meron kayong binabayaran na mag-alaga dito? Ako lang po, sir, kasi ang dami kong baboy, yung iba-iba ang pagkain. Iba-iba, di pwede nga. Iba makaano, ako lang. May nahingan ako galing nga bagong bata. Tapos may dyan, ang tag-2 kabulan. May dyan, mga sa kabulan. Nilay-nain, ng damog nanda. Kaya ako lang ang makamaster, kapids. Kasi sabi nga ng iba, walang iba na marunong mag-alaga maliban sa iyo na Maliban may-ari. sa akin na lang. Yes po. Mm. Ano po ang diskarte ninyo sa pagpapalaki ng inyong baboy? Ang sabi ng iba, kahit anong feeds niya ginagamit mo, kahit lab feeds pa yon, pag yung kamay mo mainit ka sa baboy, Oh, ako yes kay ano ako mo mabugnaw ako tilima. Tingnan niyo Oh. dahil sa lab feeds, ang dami ko ng mga laga sa kamay ko. Yes po. Dahil sa lab feeds mo ito, di ba? Sa grabe nga sakripisyo ko sa mga baboy ko. Kita naman niyo ang baboyan ko, hindi ka mo namaho. Ay ka mo kita nga may mga igka. Kay ti ginautiyan ko kita na nakalimpyo. Ano po ang nakita ninyong epekto sa paggamit ninyo ng lab feeds sa inyong mga baboy? Ang epekto sa lab feeds po, hindi nga manami pa sa baboy, nami ang anda nga mga ingredients, nami ang anda nga mga nutrients sa feeds nanda, ang atan nga baboy, way pati baho. Oh. Sa atan nga mga baho, simple ko na ka, neighbor mo, mareklamo gito na kang hindi, Yes ikaw po. pwede ka pasar to sa Mendro. Kaya amon dyan, sir, sa baboyan ko dyan, may business permit ako ka dyan. Di kung hindi ka pasar ka sa may health to, hindi ka kababoy. Kaya mura nga kan nga baboy, limpyo. Yes po, Limpyo di dyan. Okay, ma'am. Ano po ang pinaka-proud moment ninyo bilang isang racer? Ang proud ako sa pagkababoy ko, tangad kay na-achieve ko ang gusto ko rin. Ang gina-wish ko sa kabuhi ko, nga antes ako mag-60, makidan ko balay ko, makidan ko ang balay kababoy ko, tangad mo na sa baboy ko, kag tangad sa lab feeds. Na-achieve ko ang gusto ko. Lab feeds po ang katuwang ninyo sa inyong baboyan. 5 taon mula ngayon, ano po ang pangarap ninyo para sa inyong backyard farm? Gusto nyo po ba itong gawing isang malaking commercial farm? Siguro, sir, hindi na lang kay way naman ako estudyante. 3 kabata, may mga obrara man. Gusto ko lang dyan, panamigan ko na lang kurong ko. Diyan ako sa mga 15 heads ka sa level ko. Okay na ako kadiya. So, bali maintain nyo na lang po Maintain ito. ko na lang dyan 15. Diyan kung ko kay, tingnan mo, sir, ako mas 16 na ako sa November, sir. Nagkakaedad na rin po. Nakakaedad Pero na rin. malakas pa rin po kayo, ma'am. Masyadong malakas, sir, kasi sa baboy ko, ang pagbalangga ko sa kabataan ko, sa bana ko, katlugin ang baboy ko. Katlugin ka lang ang labo sa kabuhi ko, sir. So, mahal na mahal. niyo po Mahal talaga na yung mahal ko baboy. silang 3. Hindi lang kayo nag-aalaga para lang mabenta o Hindi, pagkakitaan, sir. kundi inaalagaan nyo. ng Inalagaan, pagmamahal. inalagaan talaga. Siyempre, ganyan tayo sa Love Feeds po. Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga mahal na manonood, sa ating mga ka-love racers? Ang mensahe ko po sa mga nanonood, huwag kayong susuko. Kung nakaproblema ako sa kinsikan na yun, ko isa na lang natira dahil sa problema noon. Dahil sa pero hindi ako wala ako nag-inusal, sige, magyapon ako. Hindi ka talaga sumuko. Hindi ako talaga Wala sumuko. po sa vocabulary nyo, sumuko. Hindi ako Tuloy-tuloy. susuko talaga, sir. Hindi talaga ma'am. ako susuko. Paano na lang yung pangarap ko? Yes, po. Hindi pa natapos ang balay ko. Paano ang pangarap ko? Ang mambal ko lang, hindi ka mo magsuko. Kaya ang sa baboy ko, ako tulad sa baboy, ako nagkuhan ka nga ako nga pangabuhi. Naging umasenso po.
Umasinsi Nang dahil ako sa baboy. Dahil sa baboy, pagkatapos ko kabataan ko, natuman ko gusto ko. Kung ano ang gusto ko, matuman ko. Kahit may baboy ako nga inog baligya. Dahil sa love feeds, ganito ng buhay ko. Bale, yun lang po ma'am, kahit anong pagsubok sa baboyan, huwag lang po sumuko. Huwag na kayong susuko. Maraming salamat po, Ma'am Gemma. Thank you po and may God bless you. Hanga po kami sa katatagan ni Ma'am Gemma. Mula sa simpleng simula, napatunayan niya na ang sapat na kaalaman, sinamahan ng tamang nutrisyon para sa kanyang mga alaga ang tunay na susi sa tagumpay. Si Ma'am Gemma ang patunay na kapag ang isang tao ay masipag, madiskarte, ang bunga ay hindi lang basta kita, kundi isang matatag na kinabukasan para sa pamilya. Sana ay maging inspirasyon sa inyong lahat ang kwento ni Ma'am Gemma. Isang paalala na sa likod ng bawat matagumpay na farm ay isang racer na hindi sumuko sa hamon ng buhay. Thank you ulit, Ma'am. Sa bawat patak ng pawis at bawat oras na iginugol ni Ma'am Gemma, nakita natin na ang pagbababoyan ay hindi lang isang simpleng negosyo. Ito ay bunga ng pagmamahal at matinding dedikasyon.